good morning everyone. Welcome back. Welcome back. Grabe yun. Tagal, siguro mga 6 months bago ulit kami nakagawa ng ganitong adventure. And guys, ultimate tayo na naman to. Nandito kami ngayon sa Pag-asa Island. Balik kami ni June. At this time, kasama namin si Riv ng Lurop. Napakalayong isla pero sulit. Kung napanood niyo yung previous video namin ni June, sulit, diba? Ngayon, ano pa ba gagawin namin dito sa isla? Ganun pa rin, mga hunt pa rin kami. Pero ngayon, ang plano namin, kung ano makita namin isla, kukunin namin. Para at least meron kaming may share sa locals at sa aming mga kasamahan na nagdala sa amin dito. Kaya, ano, kita-kita tayo hanggang dulo ng video. Tara, let's go! Grabe yung white sand. Di ba? Sabi na tayo kapiit ng papa. Oo, mababaw pa ito noon na. Naka. Diyan kami magja-jump off. Start kami dyan. Tapos papunta kami doon sa kabilang dulo ng isla. High tide siya ngayon. So malamang may agos to. Then malinaw. For sure malinaw to. Ito yung runway. Yan. Runway yan. Ongoing pa yung pagdudugtong or extension ng runway. Papunta doon. Hanggang doon kami sa kabilang dulo na runway. Ayan na si Riv. Medyo nahuli lang siya. Punta na siya dito. How are you feeling today, sir? Excited, sir? Sana makahuli tayo. Ano yung mga expectations mo dyan? Wala muna. Wala expectation. Pero, let's try our best, diba? Habang nasa bangka kami, ilang araw na namin pinag-uusapan ito. Una namin gagawin ngayon. Andito na kami. Sulit yung biyahe. Sulit yung paghihintay. Nakarating kami ng safe. Though may mga nakita kaming mga singkit sa aming daan papunta rito, pero wala naman masyadong aggressions na nangyari. So yeah, safe pa din. Safe yung pagbiyahe. Sana safe din lahat ng gagawin namin ngayong activity. Claim na natin daw yung sabi ni Joy. Claim nyo na yung blessings na ibibigay ni Lord. Kung nakita nyo sa previous video ko yung tsura nung reef, ganun pa rin yung gagawin naming hunting style. Mang-ambush kami. Titingnan natin kung may mga pelagic pa rin. Pero hopefully meron. Tara, kita tayo sa dagat. Let's go! Welcome back to our channel, guys. Namiss ko to magkwento ng ganito So ito na. Unang lapag pa lang sa mababaw, nakakita agad ako ng trevally na nakatambay sa malaking bato. Kaya ayun, dive down, ang tira. Kaso, pababa ang tama. Punit agad sa bandang tiyan. Bad aiming pa dahil warming up pa lang naman sa first day. Malakas ang agos dito, guys, kaya di ko na sinundan yung trevally. Baka maubos pa agad yung energy natin dito. At nang makarating na ako dito sa mismong spot, kitang-kita nyo naman kung gaano kalinaw yung visibility. Kahit 15 to 20 meters yung distance ng isda, makikita mo yung sasalubong sa'yo. At yung marine life, buhay na buhay pa rin. Nakaka-amaze talaga yung underwater scenery dito. May mga time dito sa mga dive ko na nanonood na lang ako sa mga fish activities. Nai-enjoy ko siya. Minsan nakakalimutan ko, nag-hunt nga pala ako eh. At di na nagtagal, guys, may nakita na tayong target, isang green job fish. Kaso medyo mailap. Curious naman siya, pero matalino to, ayaw lumapit agad-agad. Kaya hayaan na lang muna natin. Lipat muna tayo ng ibang pwesto.
So next dive, may nakita ako halo ng red bass at midnight snapper sa bottom ng ledge. Akyat baba sila at nandyan din yung curious na green job. Ang plano ko ay of course mag-ambush. Tatago ako dito sa may bato at kukunin ko yung attention ng isda. Paglapag ko sa reef, agad-agad lumapit yung red bass. Malaki to guys, around 3 kilos. Ayun, sa buntot tinamaan, kaya di rin na-hold ng shaft, nakawala. Kailangan kong ayusin yung aiming ko dahil nasasayang yung curiosity ng mga isda. First, red bass ko pa naman sana to. Kaya na-frustrate na naman ako. Red bass! Laki pre, puta! Sa buntot! Okay, move on. Dito sa drop na to, may nakita kami ni June, grupo ng ilak na may halo ng red bass. So, nagpakalma ako dun sa sablay kong tira at binaba ko to. Ang strategy, lalapag on a distance, then gagapang pa unti-unti sa kanto para di sila maspook. Kasi second approach na to. Pero iba yung naging target ko dito. Biglang may lumapit na dogtooth to nasa taas. At sinigurado ko na yung patama ako dito. Swerte naman, spine shot kaya di na nakapersa ng langoy. Sinigurado pa din ni June, masecure kaya nag-second shot na siya. At ayun, eto, first fish ko, doggy agad. Thank you, Lord. Lumapit! Ha? So, talaga ng tuktok sa Tiyaga lang. What's up? Nakabalik na kami dito sa base camp namin. Yan. Nag-dive kami simula ng 6 AM hanggang 10. Tapos bumalik na kami dito para magpahinga. Tapos dive ulit ng mga bandang alas 3. Pahinga lang sa tanghali. Nalobat na ako, hindi ko na nakuhanan yung pag-uwi namin. Ito ang aming huli ng umaga. Not so much pero okay na to pansimula. Midnight, snapper, may bluefin. Yan, ilak, at syempre itong dogtooth. Yan. Ito, may mga pakulam kami. Yan, bebenta namin yan para kahit pa paano masustain namin yung aming stay dito. Hindi masyadong magastos. So mamayang hapon magdadive pa kami. So abang-abang lang. Magiging action din yan. Tara, tara, tara! Ano yan, sir? Lala ko. Ang basuran na no. Hindi naman namin kayang i-consume yung aming huling isda. So, bebenta talaga kami. Hindi lang namin alam yung presyon dito. Pero tingin ko mas mura eh. Siyempre, mas maraming isda sa lugar. Mas mura. So, dito kami sa community. Ayan. From dulo tapos papunta dito. Yan, community na yan dito sa ating right side. Pagdating naman dito sa left side, puro na yan mga government agencies.
Lahat, isa-isa. 6.5 bro. Ito yung isa sa mga libangan dito sa isla. Billiard. Okay. Uy, gago, may lampyo. Dumarami yung tao dito annually kasi meron dito ginaganap ang usual fiesta. Pupasok lahat dito yung mga taga LGU Kalayaan, tapos lahat ng mga residente magtitipon-tipon, marami activities, may karera ng bangka, mayroong tawag dito basketball tournament, na ganun. Yung usual na ginaganap din natin sa atin sa mga mani-munisipyo. Payapa naman. Nagkakaroon lang ng tension pag nandun sa dagat. Pero dito sa isla, usual days. Yan, papakita ko pa sa inyo ulit yung mga iba pang aktibidades nila dito. At yung paligid. Iikot tayo pag nagka-time na tayo. Puro pa kami sisid ngayon kaya wala pa kaming time maglakad-lakad. So siguro sa mga last days na papakita namin sa inyo yung buong lugar. Lalaki ng school dito. Ongoing pa yung construction. Tuloy-tuloy yung development. Isda kayo dyan! Isda! Mainit pa. Are, malunggay pansal. Mainit pa. Ropo. Si Ma'am Saida. Vlog po, naka-vlog. Pag ano, Nag-vlog kayo. Yung nakaraan ba kayo din bininta namin? Nakaraan? meron po dalawa nun. Oo, yung nakaraan. Hey! Day 1, round 2. Alas 3 na ng hapon. Diyan lang yung base camp namin. Yan. Yan, yung may bubong na yan, bahay na yan, building na yan. Tapos, tatawid lang kami dito sa may runway na to. Tapos, yun na. Yun yung spot namin. Babalikan lang namin kung ano yung sinurvey namin, scout namin kanina. And then, after nun, kung ano yung makuha, punin na. Kung ano yung good size na isda, tirahin mo na. Then, the next day, saka kami dadayo doon sa mga labas na reef dito sa Pag-asa Island. Pero mga nahiwalay dito na reef. Iwa-workout muna namin kung paano kami makakagamit ng bangka or makakahiram at makakalabas ng reef. Then, doon naman kami magsasapalaran kung ano yung pwede, ano yung makukuha namin. Yan. So, yeah. Round 2. Maganda naman yung kuha kanina. Not so good, but not that bad for the very first day. So, hopefully ngayon madagdagan pa. Kaya sipag-sipag pa konti. Medyo lumakas yung agos kanina, kaya napagod kami, natulog by lunchtime. And then pagdating ng hapon, eto na, balik sa dagat. Tara, tara, let's go. Hindi ko ma-zoom kasi GoPro lang hawak ko, pero sana nakikita niyo yan. Yan, meron dyan dalawang Chinese Coast Guard. Ikot-ikot lang yan dito sa atin, sa teritoryo natin. Pag lumabas kami ng reef, lalagyan ko ng flag ng Pilipinas yung aking buoy, para kahit pa paano proud tayo, diba? Sa ngayon, bahala muna sila dyan. Focus muna tayo sa spearfishing. Anyway, eto, sa dagat na ako, set up na. Lalakarin ko muna yung doon sa mga nagwa-whitewash na yan. Diyan tayo mag-start sa ledge na yan. Kaya samahan nyo ako at sana magkaroon ako ng safe na dive. At Lord, ikaw na bahala magbigay sa amin ng blessing. Let's go.
Okay, balik na tayo sa dagat after natin makabenta ng mga huli. Wala kasi kami storage na paglalagyan ng mga isda, kaya ang plano, benta agad within the day. So first dive, stretch na yung lungs ko dito after ng morning dive, kaya bumaba na ako sa bottom mismo. Ang first dive ko palagi, scout at analyze ng sitwasyon para makapagplano ng strategy sa paghahunt. May factor kasi dito yung agos, visibility, fish activities. For me, doon depende kung ano yung effective na hunting style. So, ayun, sightseeing muna tayo dito sa drop na to. At dito naman, may nakita ako na grupo ng slick unicorn or yung isang klase ng surahan. Ambush style ang ginawa ko dito. Lumapag ako sa kalayuan at kumapang, naghanap ng matataguan at fish call. Sa paghahunt, malaking bagay na malaman mo yung behavior ng iba't ibang isda. Kung paano ang interaction nila sa oras na makakita sila ng isang bagay na di sila pamilyar. So kapag alam mo yon, makakapagplano ka ng effective na approach sa mga ito. Okay, next hunt natin. Dito bumaba ako para dun sa mga snapper. Good size na kasi itong mga nasa baba. Kaya panay tingin ko sa bandang kaliwa, lumalapit sila ng konti at bigla namang bababa. So mukhang hindi papasok sa range ko. So nag-decide na lang ako samantalahin yung curiosity ng another slick unicorn na to. Kinikis-kis ko yung gloves ko sa handle ng gun para makakreate ng noise for attention. Effective naman. Ang problema, nabitas naman yung isda. So ayun, failed. Nakawala rin naman. So hanap na lang tayo ulit ng target. This time guys, nakarami na ako ng dive, ambush, waiting game, sablay dito, bitas doon, hanggang sa tinry ko kung paano makakuha ng midnight snapper dito.
Di kasi ako familiar sa isda na to. Kapag nagsasurface ka, aakyat sila, sisilip sa'yo. At kapag bumaba ka naman, didistansya na sila. Then lalapit ulit. Then mabilis na lalayo. At lalapit ulit. But this time guys, may nararamdaman na ako sa katawan ko. Hindi usual na feeling kapag nagda-dive. Sobrang sakit na ng contraction ko or yung pain kapag nagbi-build up na yung carbon dioxide mo sa katawan. Hindi ko siya matolerate. At sa tingin ko, dala na to ng pagod mula pa nung biyahe. Kaya pag ganito na, di ko na pinipilit yung katawan ko. Hinahabaan ko na yung pahinga sa surface bago magsagawa ng another dive or mag-decide na lang na magpahinga na. Dapat talaga alam mo yung kapasidad ng katawan mo sa mga ganitong activity para palaging safe sa mga ganitong gawain. At eto na yung final dive ko for the day. Dumikit na ako kay June. Naging safety niya na lang ako dahil exhausted na talaga. Sa dive na to guys, kitang-kita ko dito sa surface kung paano siya lapitan ng grupo ng mga bluefin trevally. Napaka-solid ng view ko dito para akong na-stun. So anyway, sa ganitong sitwasyon, naisip ko na kapag nakahuli siya ng isa, di agad aalis yung ibang kasama ng trevally. Kaya nag-drop din ako baka para makakuha din ng isa pa. Kaso iba yung nangyari. After niya makasecure ng isa, nagpulasan agad yung iba at di na bumalik. Kumbaga, bahala ka dyan, sibat na kami. At yun na nga, nung ascending na ako, meron pang lumapit siya na giant trevally, sabi ni June. Di ko na napansin yun kasi out of focus na ako nung umalis na yung mga bluefin. Sayang. Dapat pala nagstay pa ako ng few more seconds. O siya, ang mahalaga, may huli kaming isda at safe ang lahat na makakauwi. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Dapat nag-stay muna ako eh. Oo nga, no? Akala ko kasi mag-stay yung marami. Kaya bumaba ako. Kaya sabi ko wag mo muna hilain. Kaya nga hindi ko nila. Utak ina, naglayasan agad. Hindi may mabsanga na malaki. Lumapit. Oo, may ikot-ikot sa kanya. Eh, di ka kasi nasa kasi pagbuka pa ng paangat. Sige, angat mo na. Ilang kilo bro? Catch the day? 4.3. Ito yung aming huli ng day 1, round 2. Rainbow, midnight. Mayroong bluefin. Yun ba yan? At itong tawag nilang lanu, ano yan? Lanuan? Lanuan. Ikaw na lang magsalita. Sama ko na lang. Tapos ito yung aming ulamin. Slick unicorn, isang bluefin, at ibibigay namin to sa kinauukulan. Yung slick. Yes. Lang amin. That's it. Sige, kacap. Sabi niya. Uy, ano kayo? Mag-tepe pa. Night dive kayo? Hindi kayo na-contact? Wala man ako signal. Wala. Wala yan, night dive pa tayo. Hindi ko alam man. Kasi ako lang may tanong pana. Kain na na. Kaya na.
best part of spearfishing trip, yung kainan na. Kasi, andyan na yung resulta ng inyong pagpapagod sa dagat. Ang makakain ng fresh fish. Kasi kakwenta mo, paano mo nahuli yung kinakain nyo ngayon? Ano lang, simple lang. Kain natin yun. Lupin Trevally. Grabe, nakakapagod yun. That's it for today. Panibagong plano na naman para bukas. Sana makairam na kami ng bangka para makadayo na kami. Pero kung hindi pa rin, babalik pa rin kami dun sa spot. Tapos dive lang ng dive. Kailangan ko na matulog dahil maaga pa kami bukas. Kita na lang tayo ulit. Let's go. Good night guys. Babusa! Babusa sa baba!